contract of lease ay matibay na kasunduan yan, lalo na pag nakanotaryo yan. At dyan nakasaad lahat. At kahit 4 na page pa ang gawin mong contract of lease para kumpleto, mas mainam. Kumpleto nakalagay kung magkano yung advance ni tenant, security deposit na 2 months, saan yun gagamitin, at kailan mo lang ibabalik yon, nakasaad doon. Kung may liquidated damages ka kasi nga nag-stay lang si tenant na 1 month o 2 months lang dyan sa paupahan mo, hindi niya tinapos yung kontrata, ilalagay mo rin doon. Kung ilan lang yung pwede mag-stay dyan sa paupahan mo, nakasaad din doon. At iba't iba pang importante. Pag na-delay ba yung tenant mo, may penalty ba? Anong mangyayari? So nakasaad ng maayos doon. At pag may na-damage sa unit, sino bang magbabayad? Dapat malinaw din doon. At naka-attach yung mga move-in inspection mo, move-out inspection, pati yung tenant resume naka-attach doon para halimbawa hindi natin alam mangyayari. May mangyari sa tenant mo at atakihin yan doon sa loob. Alam mo kung sinong pwedeng kontakin na tao para magbantay man lang doon sa ospital. Ganun ka-importante yan mga kalandlord. Kaya itabi mo lahat ng dokumentong pinil-upan ni tenant at pinagkasunduan nyo. Dahil pag nagkagulo kayo sa dulo, yan din naman yung babalikan mo. At dyan din magbabatay ang hatol ng judge kung biglang magkakortehan kayo dahil sa hindi nyo pagkakasunduan.